Magandang gabi, Sir Paul. Sa lahat na rin ng mga tagapakinig ng oras na ito. Ako po si Eduardo. Isa akong doktor at itong ibabahagi ko sa inyong kwento ay bahagi ng karanasan ko sa isang medical mission na napuntahan ko sa isang maliit na liblib na baryo sa probinsya po ng Davao. Tungkol ito sa sekretong matagal nang itinatago ng isang nurse na nakilala ko roon, na itago na lang po natin sa alias na Rosa. Nagsimula ang lahat noong pumasa ako ng exam at naging isang lisensyadong doktor. Sumali ako sa isang health organization na nagpapadala ng mga medical mission sa mga liblib na lugar na karaniwan ngayon nasa mga probinsya ng Visayas at Mindanao. At ginagawa nila iyon para maghatid ng tulong sa mga nangangailangan. At iyon na nga, mula sa syudad ng Maynila ay isa ko sa mga naipadala sa probinsya ng Davao. Nilibot po namin ang mga bayan, ang mga liblib na baryo, hanggang sa nakarating kami sa isang baryo na kailangan pang tumawid ng ilog na malapit sa kabundukan bago makarating. Doon ay kinailangan namin ng karagdagan pang tauhan, doktor, pati mga nurses, kaya naman humingi na rin kami ng backup sa kalapit na bayan. Binigay naman sa amin ang dami ng tauhan na kailangan at doon ko nga po nakilala si Rosa. Siya po ang nurse na tinutukoy ko. Base sa nabalitaan ko, magaling daw na nurse si Rosa. Maingat at maalaga daw siya sa mga pasyente niya. Ilang beses na rin daw siyang naging parte ng mga medical missions kaya't kilala siya sa iba't ibang lugar sa probinsya po na iyon. Naging malapit ako kay Rosa. At masasabi kong isa nga siyang mabuting tao. Napakamahinahon niyang kausap at makikita mo rin sa kanya ang pagiging mahinhin. Dahil nga doon ay mas lalo akong napalapit sa dalagang nurse na iyon. Nagkataon pa nga na sa team ko siya mapapasama. Dahil doon, madalas kami magkasama ni Rosa. Lagi ko rin siyang nakakausap, nakakakwentuhan. At sa paglipas po ng mga araw, mas lalo ko po siyang nakikilala. Noong mga panahon na iyon, mag-isa na lang daw siya sa buhay dahil bago pa man daw siya makatapos ng kolehiyo ay pumanaw na pareho ang kanyang mga magulang. Nabanggit niyang dahil daw yun sa isang malalang sakit at dahil wala na silang perang pampagamot at malayo pa sa kanilang lugar ang mga pagamutan, wala na silang nagawa pa para isalba ang buhay ng mga ito. Sinikap niyang makatapos ng kolehiyo. Sinikap niyang maging lisensyadang nurse dahil ayaw niya daw danasin ng iba pang mga kabataan ng ganoong pangyayari. Nangako raw siya sa sarili niya na hanggat maaari ay dapat maging isa siya sa makakatulong sa mga tao, lalo na kung usapang kalusugan ang nakataya. Kumanga ako sa kanya. Iba ang dedikasyon niya. Iba ang malasakit niya sa kapwa-tao. Tuwing napagmamasdan ko nga siyang umaalalay sa mga pasyente namin, ay lagi kong naaalala ang mga sinasabi niya. Sa paglipas po ng mga araw, unti-unti naman pong nahulog ang loob ko kay Rosa. Napahangan niya ako eh. Bukod kasi doon, may taglay din pong ganda si Rosa. Mas nagiging malapit na rin kami sa isa't isa at halos parang buong mundo ko umikot na po sa kanya. Kahit pa araw-araw ay abala kami at marami kaming inaasikaso mga pasyente at tungkulin sa mga panahon na iyon. Maayos naman sana ang lahat kung hindi lang nag-umpisang mangyari ang kakaibang insidente sa lugar na pinagtatrabahuhan namin. Nagkaroon ng bali-balita na karamihan daw sa may mga malalang sakit sa baryo bigla na lang daw nawawala at hindi na mahanap ng kanilang mga kaanak. Marami ang nag-aalala sa ganoong pangyayari at kumalat din ang mga teorya tungkol sa mga posibleng pag-atake ulit ng aswang sa kanilang lugar. Dahil dun, naging sobrang ilap at maingat ang mga residente roon at halos pati kami mga doktor at nurse na nasa kanilang lugar ay hindi nila pinagkakatiwalaan dahil sa paghihinalang ang iba sa amin ay aswang. Hindi ko alam kung matatawa ba ako noon dahil para sa akin, ang mga aswang ay kwentong panakot lang sa mga bata
bakit apektado ang mga tao doon. Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy pang dumami ang ganoong pangyayari na may mga pasyente ngang malulubha ang kalagayan tapos bigla na lang misteryosang nawawala at hindi na po makita. Nag-umpisa na nga rin ako magduda, kaya naman nagdesisyon akong mag-imbestiga kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng baryong iyon. Kumausap ako ng isang pamilya. Base sa kanila, yung pasyente raw nila na may malubhang karamdaman, bigla na lang daw talagang nawala. Nasa kwarto lang naman daw yun. Kung ano ang posibleng paraan at bakit sila nawawala, hindi rin nila maipaliwanag. Una sa lahat, bakit naman sila mawawala? Malala na ang kanilang karamdaman. Wala rin naman ingay, kaguluhan, o komosyon ng pagkuha sa kanila. Kaya talagang nakakapagtaka. Dahil sa hirap nga ng sitwasyong iyon, nagdesisyon na akong ipaalam at itawag na rin sa mga pulis ito. Yun nga lang, dahil sobrang layo ng istasyon ito mula sa aming baryo, hindi raw nila kami kaagad mapupuntahan. Sa mga panahon daw kasi na iyon, marami daw silang kasong inaasikaso. Wala tuloy akong pagpipilian kundi pagmasdan ulit at basahin ng paulit-ulit yung mga impormasyon na nakalap ko sa pamilya ng mga pasyenteng nawawala. Hanggang sa may napansin akong kakaiba na pinagmulan din ng dahilan para magkaroon ako ng hinala laban kay Nurse Rosa. Paano ba naman kasi? Lahat ng pasyenteng nawawala ay nasa ilalim ng pangangalaga niya. At ayon yun sa kaanak ng mga nawawala ng pasyente. Labag man sa kalooban ko, pero doon mas tumindi ang paghihinala ko kay Rosa. Siyempre naisip ko baka meron siyang kinalaman sa mga insidenteng yun. Kaya naman sa mga sumunod na araw, sinubaybayan ko ang kanyang mga kilos. Napansin ko naman na parang nagbago siya. Parang hindi na siya ang Rosang nakilala ko. Napagmasdan ko ang kanyang balat at pansin ko na parang naging maputla yun kaysa noong mga naunang araw. Para din siyang walang kapaguran kahit na marami kaming inaasikaso sa buong maghapon. At higit sa lahat, parang hindi na rin po siya natutulog. Napakalaki kasi ng eye bags niya sa mga sandaling yun. Kaya naman hanggang sa gabi, ipinakikiramdaman ko ang kanyang pagkilos. At dahil magkagrupo nga kami, sa isang bahay lang din kami nakatira. Iba-iba nga lang ng kwarto. At naririnig ko kapag gabi, minsan ay lumalabas siya. Kung saan man siya nagpupunta, hindi ko na alam. Minsan nga sinubukan ko siyang sundan pero nawawala po siya. Ilang beses ko yung sinubukan, pero paulit-ulit lang din akong nabibigo. Isang araw, nagbasa-basa ako ng lumang mga dyaryo. Isa sa mga dyaryong binabasa ko, naglalaman ng balitang may parehong senaryo ng mga pangyayari sa pagkakataong iyon. Sa ibang baryo yon nangyari, pero iisang sitwasyon, may mga nawawalang pasyente at ang may kagagawan daw ay aswang. Kaya naman pala ganoon ang hinala ng mga residente sa lugar namin dahil kahit sa ibang baryo pala, ganoon din ang nangyayari at ganoon din ang pinagbibintangan. Siyempre, kinilibutan at natakot ako sa mga nalaman ko. Naisip ko, totoo nga kaya ang mga aswang? Mahirap kasing paniwalaan yun Laking Maynila kasi ako. Ganoon pa man, nagpatuloy pa rin ako sa trabaho ko noong araw na iyon. Pagsapit po ng gabi, muli akong nakiramdam sa paligid habang nasa loob ako ng kwarto at nakahiga sa banig. Nang matunugan kong may pagkilos mula sa labas, nagmadali akong bumangon at tumingin sa labas ng bintana. Doon, nakita ko ulit si Rosa. Paalis siya at parang may pupuntahan. Hindi naman ako nag-aksaya pa ng oras. Agad na ako lumabas. Sinundan ko po siya ng hindi niya nalalaman. Sa pagkakataon na iyon, siniguro kong hindi na siya makakalayo sa akin. Sinundan ko siya ng sinundan hanggang sa nakarating siya sa isang lumang kubo. Nagtago naman ako sa isang puno lang malapit doon. Lumingon-lingon siya sa paligid. Ang hindi niya alam, nandun lang ako
pinagmamasdan siya. Maya-maya, nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana ng lumang kubo na iyon. Dahan-dahan at maingat siyang pumasok doon. Maya-maya lang din, lumabas siya at mas nabigla ako sa aking nasaksihan dahil buhat niya na ang batang pasyente na noon nag-aago buhay na. Kilala ko yun dahil pasyente namin yun. May matindi na itong karamdaman. Gusto man laban ng bata pero wala na itong magawa dahil nangihina na rin ang kanyang katawan. Kahit natatakot, nabibigla at hindi makapaniwala, sinundan ko po si Rosa. Nagtaka naman ako dahil dumiretso siya sa malapit na kakahuyan. Napakadilim na nga doon. Sa totoo niyan, nagtatalo na ang isip at puso ko. Ayoko na siyang sundan, sabi ng isip ko. Pero sabi naman ng puso ko, sundan ko siya. Pero sa kagustuhan kong malaman ang katotohanan, sumunod ang pa ako doon sa nurse na yon. Maya-maya, nasaksihan ko ang nakakakilabot na ginawa ng nurse. Lahat ng mga sinabi niya, pagmamalasakit, kabaitan, pag-aaruga sa mga taong may sakit, kasinungalingan na. Dahil ng mga sandaling yun, nakita ko siyang hawak-hawak niya ang katawan ng pasyente. Puno ng dugo ang katawan nito. Punit na ang mga balat ng kanyang dibdib. Habang ang mga laman-laman natanggal doon at makikita pa sa palibot ng bibig ni Rosa na duguan din dahil kinakain niya ito. Umangin laman si Rosa na noon ay ibang-iba na ang itsura. Natakot ako. Hindi ko lubos akalain na ang babaeng hinangaan at minahal ko, isa palang aswang. Mabilis akong umalis. Tahimik na bumalik sa aming tinutuluyan. Mabuti hindi niya ako napansin. Hindi niya ako narinig. Nagkulong ako sa kwarto ko. Takot na takot ako. Kinabukasan, balik trabaho na naman. Ayoko na nga sanang tapusin ang trabaho ko doon pero kako titiisin ko na lang. Saglit na panahon na lang din naman. Habang naghahanda ako, nagulat ako nang bigla kong lapitan ni Rosa. Alam ko, nakita mo ako kagabi. Nagulat ako sa winika niya. Sa totoo lang natatakot ako sa kanya. Wala akong sapat na lakas, tapang, para kausapin siya. Kaya nanahimik na lang ako at pilit na umiwas sa kanya. Hindi naman ako nilubayan ni Rosa at meron siyang sinabi para makuha ulit yung atensyon ko. Hindi ko naman talaga gusto ito. Hindi ko kagustuhan na kumuha ng mga inosenteng bata. Pero kailangan kong gawin yon. Kung hindi manghihina ako. Mamamatay ako. Dati naman sapat na sa akin kahit karne ng hayop. Pero habang tumatagal, tumitindi ang gutom ko at hindi na tinatanggap ng katawan ko ang karne ng hayop. Kaya napipilitan ako kumuha ng mga pasyente. Sinisiguro kong mamatay na yung mga pasyenteng binibiktima ko. Walay. Gusto ko pang mabuhay at gusto ko pang maglingkod sa mga nangangailangan. Nagugulan ako sa lahat ng mga sinabi niya. Nahihirapan akong iproseso ang lahat ng yun sa isip ko. Ayoko din naman siyang paniwalaan sa lahat ng yun. Pero nang makita ko siyang umiyak, parang naramdaman kong nagsasabi siya ng katotohanan. Ewan ko pero nakaramdam ako ng awa sa kanya. Humingi naman siya ng tulong sa akin kung papaano raw niyang matatalikuran ang lahat. Dahil hindi naman daw talaga siya isang aswang. Nahawaan lang daw siya ng pagkaaswang ilang taon nang nakakaraan nung umatin siya ng isang kaarawan ng kaibigan niya. Dahil po doon, Sir Paul, nagsaliksik ako at nagtanong-tanong sa mga taong nandoon. At ang sagot lang nila, albularyo. Sinamahan ko po si Rosa sa isang sikat na albularyo na matatagpuan po sa kabilang panig ng Davao.
Ginamot po si Rosa ng albularyo. Hindi ito naging madali. Sa katunayan nga po, muntikan na nga pong mamatay si Rosa sa prosesong ginawa ng albularyo. Pero sa uli, napagtagumpayan po niya ito. Gumaling po si Rosa. Naging tao po siya. Ngunit ang masakit po nun, pagkatapos po niyang gumaling, ay nagpaalam po siya sa akin. Dok, salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Pero ngayon, kailangan ko na pong umalis. Saan ka naman pupunta? Marami pa po akong kaso sa iba't ibang baryo dito sa Mindanao. At iisa-isahin ko pong bawiin ang mga taong nagawan ko ng kasalanan. Kung gusto mo, Rosa, tutulungan kita. Sasamahan kita. Hindi na po, Dok. Sobra-sobra na po ang binigay niyong tulong sa akin. Maraming salamat po. Hindi ko na pinigilan pa si Rosa. Mula nun, hindi na kami muling nagkita pa. Nag-focus na lang ako sa trabaho ko, sa propesyon ko, at unti-unting kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Dito na po magtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat po.